Kuya Mikmik, ano ba mas maganda? Yung makina na naka-timing belt or yung makina na naka-timing chain? Para mas maganda guys, isama na rin natin sa kwentuhan yung naka-timing gear. Pero syempre, i-explain ko muna ng mabilis kung ano ba yung timing belt, timing chain at timing gear para dun sa mga hindi nakakaalam. So ganito po yan, ang mga makina po natin ay marami po yung moving parts na kailangan synchronize yung galaw nila. Para pa silang mga dance group na tulad ng Jabbawockeez. Di ba nakita nyo yung Jabbawockeez kapag yan sumayaw, synchronize sila. Kasi mas magandang tingnan kapag mayroong synchronicity. Pagka nakakapanood po tayo ng mga dancers na hindi sabay-sabay ang galaw ay nasisira yung show. So, ganun din po sa makina, kapag yung mga moving parts ay walang synchronicity, hindi po yan magfa-function ng maayos at magkakasira-sira po yan. Kasi ganito po sa loob ng makina, yung mga piston natin, taas-baba po yan. Sa unang pagbaba po niyan, hihigop po yan ng hangin. So, para po yan makahigop ng hangin, kailangan bumukas yung intake valve para may dadaanan yung hangin papasok. At pagtaas naman po nitong piston na ito ay i-compress niya ngayon yung hangin at saka yung gasolina na pumasok dyan. Kailangan sumarado ngayon yung intake valve para maging selyado ito at makompress yung hangin at saka gasolina. Pagdating po sa taas ng piston, bibigyan po yan ng spark plug. Magliliya po ngayon yung gasolina at saka hangin, makakapag-produce yan ng power. Automatically, bababa po ulit yung piston. So, kailangan walang bumubukas na valve para buong buo yung power na tutulak doon sa piston pababa. At pagdating po ng piston sa baba, syempre, aakyat na ulit yan. Para naman itulak papalabas yung exhaust gas na byproduct nung nasunog na gasolina at saka hangin. So, kailangan naman po ngayon bumukas yung exhaust valve para makalusot yung exhaust gas papunta doon sa tambucho. So, lahat po ng movement na yan ay kailangan synchronized or kailangan nasa timing. At yan po ay mangyayari dahil sa timing belt, sa timing chain, or sa timing gear na nagkokonekta doon sa crankshaft na nasa baba ng makina at saka doon sa camshaft na nasa taas naman ng cylinder head. So ngayon, alam nyo na kung para saan ba yung timing belt, timing chain at saka timing gear. Ang pagkukwentuhan natin una dyan is yung timing chain. Ang first documented na gumamit ng term na timing chain sa makina ay noong 1934. Ang maganda po kasi sa timing chain ay matibay ito at matagal ng buhay. Pero kailangan nyo po itong ilubricate. Kasi guys, metal to metal ang contact nung chain at saka nung mga gear. So kapag wala po yung lubricant, magkakaroon po ng mga gas-gas. Yung chain at saka yung gear, mag-iinit yan hanggang sa masira. Ang disadvantage naman po nitong timing chain ay dahil ito po ay yari sa bakal, medyo mabigat ito. At although ito po ay yari sa bakal, hindi po yan pang forever. Napupudpud din po yan at katagalan ay lumuluwag. Kaya dumadating din po yung time na kailangan palitan. Paglipas naman po ng ilang dekada, pagdating ng 1954, ay naimbento naman po ang timing belt. Ginamit po ito sa isang kotse na tinatawag na Devin Panhard na isang race car. After 2 years, 1956, ay nanalo po ito sa National Championship ng Sports Car Club of America or SCCA. Dahil po dyan ay nakita nila ang potensyal ng timing belt. Kaya pagdating po ng 1962, ginamit na po ito sa mass production car na tinatawag na Glass 1004. Ang advantages po kasi nitong timing belt ay mas tahimik po ito kung ikukumpara nyo sa timing chain at saka sa timing gear. Kasi ito pong timing belt ay yari sa specially designed na matibay na goma na merong mga ngipin. Kaya wala pong metal to metal contact. Tapos mas mura po itong i-produce compared sa timing chain or timing gear. Ang problema nga lang po sa timing belt ay mas maiksi ang buhay nito. Kaya ang isang sasakyan na naka-timing belt ay nagre-require na pag-replace nito usually between 60,000 kilometers hanggang 100,000 kilometers. Depende sa manufacturer's recommendation. Kasi guys, pag nalimutan nyong i-replace yan, possible po na yan ay maputol. So kapag ganyan po ang nangyari, mawawala sa timing ngayon yung mga moving parts ng makina. Magkakakontra-kontra ngayon yung galawan nila. At for sure ay mayroong masisira.
Kaya kung sakali na ang sasakyan nyo ay naka-timing belt, tapos dinadrive nyo ito na all of a sudden ay biglang namatay yung makina na para bang wala namang dahilan para ito mamatay, wag nyo munang i-start. Ang gawin nyo po ay ilagay nyo sa neutral, pagkatapos itulak nyo or ipatulak nyo sa gilid ng kalsada. Tapos silipin nyo po yung timing belt or ipasilip nyo doon sa marunong para makita kung ito ba ay naputol. Kasi guys, ang isang makina na naputulan ng timing belt, pag pinilit nyo po yung i-start, ay lalo po yung masisira. Mas matagal yung pinipilit siya na umi-start, mas marami po yung sisirain hanggang sa mauwi po yan sa engine overhaul. Napakalaking gastos po nun. So, punta naman po tayo sa timing gear. Compared po sa timing belt at saka sa timing chain, ito po ang pinakamatibay sa lahat. Kasi ang nagkokonekta doon sa crankshaft sa baba at sa camshaft sa taas ay series of gears. Kaya wala na po kayong iintindihin dito na mapuputol. Gamit lang po kayo ng gamit dito. Hanggat mayroon po itong langis ay hindi nyo po ito basta-basta masisira. Ang ganito pong design ay very common dun sa mga pang heavy duty na makina. Ang disadvantages nga lang po ng ganitong naka-timing gear ay mas maingay po ito compared doon sa timing chain at saka sa timing belt. Mas mahal din po itong i-produce, tapos dahil mga solid na bakal yung series of gears na yan, ay mas mabigat ito. Ngayon guys, tungkol naman doon sa tanong, alin ba mas maganda, naka-timing belt, naka-timing chain, o naka-timing gear? Isa po yung napakahabang debate na walang katapusan. Kapag ang tinanong nyo syempre ay may sasakyan na naka-timing belt, ang sasabihin sa inyo niyan ay the best yung naka-timing belt. Kapag ang tinanong nyo ay naka-timing chain or naka-timing gear, syempre ang sasabihin nila the best kung ano yung ginagamit nila. Pero guys, kung ako ang tatanungin nyo, kasi nagamit ko na po lahat yan, mas preferred ko po yung makina na naka-timing chain. Kasi guys, hindi man ito kasing tahimik ng naka-timing belt, ay mas matibay po ito. At bago po ito kailanganing palitan ay mahabang panahon, lalo kung alaga sa langis yung makina nyo. At hindi man po ito kasing tibay nung naka-timing gear, ay mas tahimik naman po ito kaysa dun sa naka-timing gear. Tsaka mas magaan at mas mura din. Kumbaga pagdating sa performance, sa quality at tsaka sa presyo, ang timing chain po ay nasa gitna ng timing belt at tsaka timing gear. So, yun lang po guys. I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin tungkol dyan sa mga timing belt, timing chain at saka timing gear. Kayo, ano ba yung nakalagay dyan sa sasakyan nyo? Ano ba ang the best para sa inyo? I-comment nyo lang po yan sa baba para mas humaba itong kwentuhan natin. Huwag nyo lang pong kakalimutang mag-like at saka mag-share para patuloy na lumago itong channel natin. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!